Kamusta mga kaibigan? Welcome sa podcast ni Pauline, kung saan pag-uusapan natin ng handling academic pressure and burnout. At ibabahagi ang mga kwento, ideya at inspiration para sa inyo. Ako si Pauline Canlas at excited ako samahan kayo sa bawat episode. Kaya wag na natin patagalin pa, simulan na natin. Alam mo yung pakiramdam na parang hindi mo na talaga kaya? Ganito ang nangyari kay Ana. Isang kolehiyala na halos hindi na makatulog gabi-gabi dahil sa dami ng project, exam at mga extra circular activities. Bawat araw para may checklist siyang kailangan tapusin at bawat hindi natapos ay nagdudulot ng guilt at stress. Maraming estudyante ang nakakaranas ng parehong pakiramdam. Hindi ka nag-iisa. Dito natin makikita na academic pressure at burnout ay normal na bahagi ng buhay estudyante. Pero hindi ibig sabihin na kailangan natin itong tiisin ng mag-isa. Si Ana, sa una, pinilit lang ang sarili. Nagpuyat, nagmamadali at nakakalimutan kumain o magpahinga. Hanggang sa dumating ang punto na halos mawalan siya ng gana sa mga bagay na dati niyang kinagigiliwan. Doon niya naisip na kailangan niyang huminto, sandali at huminga. Sinimulan niya ang simpleng routine, maglakad sa labas ng 5 minuto tuwing break, magsulat ng journal na para mailabas ang kanyang nararamdaman at kausapin ng kaibigan o mentor kung kinakailangan. Unti-unti, natutunan na niyang ang pagkilala sa sariling limitasyon at pag-prioritize sa mental health ay hindi kahinaan kundi lakas. Ang kwento ni Ana ay paalala na hindi sukatan ng tagumpay ang pag-aalipin sa sarili sa trabaho o pag-aaral man yan. Ang tunay na tagumpay ay kapag natututo tayong balansehin ang buhay, ang pag-aaral, trabaho at higit sa lahat ang sariling kalusugan. Kaya sa lahat ng nakakaranas ng stress at burnout ngayon, tandaan, huminto sandali at alagaan ang sarili. Hindi mo kailangan gawin ang lahat ng sabay-sabay. Malit man o malaking hakbang, bawat effort patungo sa balanseng buhay ay hakbang din patungo sa tunay na tagumpay.